Magugustuhan siguro ito ni Ana. Pero hindi ninyo tinitingnan. Kung saan kayo pupunta. Saklolo. Pumunta ka sa eskinita sa harapan. At magtago kang mabuti. Hoy, Binibini. Nakita ninyo ba ang isang napakataas na lalaki sa pagkakataon? Siya. Naitumba niya ang aking cake. Tumakas siya. Doon. Gino. Ayos lang ba kayo? Gusto ninyong dalhin ko kayo sa ospital? Bastardo, dapat hinayaan kitang mahuli ng mga lalaking iyon. Humupa na ba ang mainit na lagnat? Sinabi ni Ginoong Reyes Raya na tanging isang purong lunar na konstitusyon ang makagagamot sa aking mainit na lagnat. Posible kaya na siya ang babae noong 5 taon na ang nakalipas ang nagpagaling sa akin. Direktor Reyes. Ayos ka lang ba? Bastian, ang babae noong 5 taon na ang nakalipas. Wala pa ring balita. Noong panahong iyon, natuklasan ko lang na siya ay dinala ni Ginoong Reyes Sr. Pero nang hanapin ko siya, nasa bingit na siya ng kamatayan. Sa kanyang huling hininga, pinakiusapan kanyang tratuhin siya ng mabuti na siya lamang daw ang makagagamot sa iyo. Pagkamatay niya, nawala na ang bakas na iyon. Direktor Reyes, ang iyong mainit na lagnat ay hamupa na ba? Siya ba yun? Hindi sigurado. Parang hindi niya ako naalala. Bastian, hanapin mo ang kanyang address. Opo. Napakawalang utang na loob. Karapat dapat siyang mamatay. Hindi. Ngayon, ika-4 na kaarawan ni Ana. Hindi ko dapat sirain ito para sa kanya. Ana! Ana! Nandito na si Mama. Namiss mo ba ako, aking mahal? Ano ang ginagawa ninyo dito? Hugo de la Cruz. Ika-4 na kaarawan ito ni Ana. Paano mo nagawang magdala ng ibang babae sa bahay natin? Iyan ba ang papel mo bilang ama? Hugo de la Cruz, wala kang hiya. Hugo, hindi mo pa rin hiniwalayan ang matandang bruhang iyon. Elisa Santos. Ako, malapit nang makapasok sa akademya ng agham ng kapital. Magiging matagumpay ako. Isang matandang bruha tulad mo ay hindi na akma para sa akin. Maging matalino ka, humiling ng diborsyo, at umalis ng walang dala. Ikaw ang nanloko. Anong karapatan mo para ipagkait sa akin? Na umalis ng walang dala? Hinahanap mo ang gulo, no? Kung magdadagdag ka pa ng kahit isang salita, ipagbibili ko itong walang kwentang utusan sa mga tao sa isang liblib na lugar para maging bata pang ikinasal. Aayusin ko na hindi mo na siya muling makita habang buhay. Ana! 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 Ngunit nasaan si Ana? Sabihin mo sa akin, bilis, nasaan si Ana? Nasaan na siya? Ah! At ako, dapat ba alam ko yun? Mama, Ana! Mama, Ana! 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 Aking sanggol, huwag kang magpapakita sa Mama. Ana, magising ka, pakiusap. Ana! Ana! Saglit lang na lamig, no? Tigilan mo ang pagpapanggap. Kung may mangyari man kahit maliit kay Ana, papagbayarin kita ng mahal. Ana, hindi hahayaan ni Mama na may mangyari sa iyo. Ana! Tulong! Walang tao. Tulungan niyo ako. Ana!
Ikaw. Ginoo. Anak ko, nanginginig siya. Iligtas mo siya, pakiusap, pakiusap. Ang bata, may asawa ka na. Ang anak ko hindi na siya makakatiis. Tulungan mo siya, sumasamo ako. Bastian, Director Reyes. mataas ang lagnat ng bata. Bilisan mo, kailangan siyang dalhin sa ospital. Oo. Bilisan mo, sumakay na sa kotse, at buksan mo ng todo ang heater. Kaya mo bang maglakad? May asawa na pala siya, may anak na siya ng ganitong edad, hindi siya maaaring maging, ang babae 5 taon na ang nakalipas. Doktor, kumusta na ang anak ko? Ang lupus. Malubha ang kalagayan ng pasyente. Para sa mga bayarin sa medisina, aabot ito sa 4,200,000 piso. Maghanda ka. Ang lupus, ito ay namamana sa pamilya namin. Paano kaya ang anak niya? Noong Pebrero 5 taon na ang nakalipas. Nasaan ka? Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Sagutin mo ako. 5 taon na ang nakalipas. Ang gabi ng kasal ko sa aking asawa. Asawa ko siya noon. Ano nang problema doon? Pero yun nga, sa gabi ng kasal. Hindi kailanman makakaya ni Elisa Santos noong gabing iyon na iwanan ang kanyang asawa at pumunta sa akin. Hindi siya ang babae noong gabing iyon. Pasensya na. Hindi pagkakaintindihan lang iyon. Ginoo, dinala mo kami ni Ana sa ospital. Nagpapasalamat ako sa iyo. Para sa ginawa mo sa akin noon, handa akong kalimutan iyon. Pero kung maglakas loob kang ulitin, hindi ako mag-aatubiling tumawag ng pulis. Director Reyes. Hinahanap ka nila sa instituto. Tara na. Sabi niya hindi niya ako iiwan. Bakit pa niya ako tinatawagan? Hugo. May lupus si Ana. Kailangan ng 4,200,000 piso. Pwede ba? 4,200,000 piso. Nababaliw ka ba? Wala akong pera. Hello? Hello? Ang lupus, nakamamatay iyan. Hugo, hindi mo ililigtas ang anak mo. Anong anak? Bastardo lang iyan. Sa gabi ng kasal ko, 5 taon na ang nakalipas. May matandang lalaking nagngangalang Reyes ang nakipag-ugnay sa akin. Gusto niyang magbayad para makapagpalipas ng gabi kasama si Elisa Santos. Pumayag ako. Sinamantala ko yun para makuha sa kanya ang 18 milyong piso. Inilagay ko si Elisa Santos sa napagkasunduang lugar. Nang magtanong-tanong ako sa mga tao, doon ko nalaman na ang lugar na iyon ay tinitirhan ng direktor ng instituto. Hindi nagtagal. Nagbuntis siya sa bastardo ng matandang iyon. Kung hindi sinabi ng lolo ko na mayroon siyang isang purong lunar na konstitusyon, na ipinanganak siya sa ilalim ng magandang bituin, at hindi niya ako pinagbawalan na makipaghiwalay, matagal ko na siyang itinapon. Pero sige na nga, ngayon. Patay na ang matanda. Bukas pa lang, aalisin ko na siya. Sagutin mo, sagutin mo. Ano nang gagawin ko? Direktor Reyes. Bumabalik na ang lagnat na nag-aapoy. Noong nakaraan, pagkatapos mong halikan si Binibining Santos, ang naglalagablab na lagnat ay Hamina. Hahanapin ko siya ngayon din. Binibining Santos, bilasan mo. Bitawan mo ako. Ano ba tong kagipitan? Naghihintay sa akin ang anak ko para sa operasyon niya.
May nangyari ba sa kanya? Ah, Bastos. Ah, Kung pakakasalan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. loko ka ba? May asawa ako. Sa ganitong panahon ng niebe, ikaw at ang anak mo ay pinalayas. Isang asawang napaka-iresponsable. Ano pa ang silbi na panatilihin siya? Ayaw ko naman talaga. Napakasalan ang isang bastos na tulad mo. Ako ang direktor ng instituto. Kung pakakasalan mo ako, ang pera, ang kapangyarihan, ang mga resources, lahat ng gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo. Kaya pala siya ang direktor ng instituto. Kung pakakasalan ko siya, mababayaran na ang operasyon ni Ana. Pero, naku, Binibining Santos, mag-isip ka ng mabuti. Pero ang anak mo, wala siyang ganoong karaming oras. tinatanggap ko. Pero gusto ko ang 4,200,000 piso ngayon din. CJ. Ang numero ng account mo. Nai-transfer na. Bukas, alas 3 ng hapon, sa opisina ng sibil, kapag na-finalize na ang diborsyo mo, magpapakasal tayo. Hugo de la Cruz. Bukas, pumapayag ako na magdiborsyo. Hello, Ginang Santos. Nasaan ka? Gising na ang anak mo. Ako, paparating na ako. Mahal ko, gising ka na pala. Mama. Si Papa, galit ba siya? Hindi ko sinasadya na umiyak. Sobrang lamig kasi sa labas. Maging mabait ka, Ana. Ang nagkulong sa iyo sa balkonahe ay isang masamang papa. Ayaw na natin sa kanya. Hahanapan kita ni Mama ng bagong papa. Okay. Okay. Sinalakay ni Papa at ng masamang ginang si Mama. Kinamumuhian siya ni Ana. Gusto ni Ana ng bagong papa. Maging mabait ka, Ana. Kaya, matulog ka na agad, okay. Bukas, dadalhin kita para humanap ng bagong papa. Oo, oo. Tulog na siya. Sana magustuhan siya ni Ana. Kahit papaano, may konting pag-iisip ka pa. Alam mong hindi ka karapat-dapat kay Hugo. Para sa isang walang hiya na kabit na tulad mo, bagay na bagay ka sa isang basura tulad niya. Ikaw. Hugo, naririnig mo ba siya? Tinawag kanyang basura. Nagpapalabas lang siya. Nang kanyang galit, ganoon lang iyon. Kung wala ako, wala ka pang masisilungan para matulog. At tungkol sa pabigat na ito, wala na siyang aasahan kundi ang kamatayan. Anak mo rin si Ana. Paano mo nagawang hilingin iyon para sa kanya? Anong anak? Aking munting bata lang iyan, wala nang iba. Ano ang ipinahihiwatig mo? Mama, ano ang isang anak sa labas? Elisa, hindi mo pa rin ba alam? Sa gabi ng inyong kasal, 5 taon na ang nakalipas. Ipinagbili na ni Hugo ang iyong unang pagkakataon. Ang umakyat sa iyong kama ay isang matandang, kalbo na may malaking tiyan. At ikaw, anak ka ng matandang siraulo na iyon. Anak ka ng matandang siraulo. Ha ha ha. Hindi ako anak ng matandang siraulo. Hindi. Totoo ang sinasabi niya. Tama. Alam mo ba kung bakit sa lahat ng mga taong ito, ayoko kang hawakan? Dahil nakakadiri ka. Ha ha ha. Hugo, halimaw ka. Putang ina mo. Halimaw ka talaga. Aray, tama na. Ang sakit. Hugo,
Ang pangit ng mukha mo. Elisa, ang lakas ng loob mong pamuti ng mukha ko? Sisikailan kita, puta ka. Tumigil kayo. Sino ka? Ikaw ba ang bagong papa ko? Ako ang bagong papa mo. Ang nobyo ni Elisa. Ang fiancé mo. Kaya pala, kaya ka hiniwalayan si Hugo, para maghanap ng gigolo. Kaya, Elisa Santos, niloko mo ako, papatayin kita. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Wow! Ang ganda-ganda ng bagong papa. Gusto ko siya. Kakaiba. Ang kakaiba ng batang babae na ito. Napakaganda niya sa tingin ko. Gusto kong lumapit sa kanya. Ayos ka lang ba, Hugo? Alam mo ba kung sino si Hugo? Papasok sana siya sa Instituto Nacional de Investigación. Siya ay isang pambansang elite na talento. Kung saktan mo siya, hindi sapat ang buhay mo para bayaran iyon. Ang yan... Basura ka. Akala mo kaya mo. Kung kaya ko o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon. Anong pagkakataon? Ang bagay na ito, ako mismo ang nagdedesisyon tungkol dito. Nagsasabi ka ng kalokohan. Kung ikaw ang magdedesisyon, luluhod ako sa harap mo. Mabuti, lumuhod ka. Tandaan mo ang sinabi mo. Bastian, pakisuyo. HMM. Elisa Santos, isang mayabang na gigolo, at hambog na tulad niya, isang malandi tulad mo lang, ang makakatiis sa kanya. Hello, Ginang Gomez. Hugo de la Cruz, opisyal kong ipinapalam sa iyo, na hindi mo na kailangang pumunta. Ano, hindi ako kailangang pumunta? Hindi, Ginang Gomez, pumasa ako sa interview. Paano ako hindi pupunta? Hoy, Ginang Gomez, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Hoy, Ginang Gomez. Mukhang, ang Instituto National de Investigación ay hindi kailangan ng talento tulad mo. Elisa Santos, ikaw. Ginoong de la Cruz. Lumuhod ka. Ikaw ba ang may pakana nito? Pero sino ka nga ba talaga? Ay, nakalimutan kong magpakilala. Ito ang direktor ng Pambansang Instituto ng Pananaliksik, Adrian Reyes, ang taong pinapangarap mong maging isang pambansang elite na talento. Ang direktor ng instituto, ang lalaking nakipagtalik kay Elisa Santos, ang nakakuha sa kanya. Hindi ba dapat ay isang matandang siraulo? Bakit ang bata niya? Imposible. Imposible yan. Matandang siraulo. Mas matangkad kaysa sayo, mas gwapo kaysa sayo, at mas mayaman kaysa sayo. Kung siya ay matandang siraulo, ikaw naman, baboy ka. Hindi ko inakala na ang babaeng ito ay may ganoong kalikot at kakit-akit na ugali. Elisa Santos, huwag kang magpakalayo. Kung siya ang direktor ng instituto, edi ang nakipagtalik sa kanya ay, Manahimik ka. Instituto lang naman yan, sa huli. Kung hindi ako pupunta, bahala na. Ako, si Hugo de la Cruz. Marami pa akong ibang pagpipilian. Umalis na tayo. Ikaw. Alam kong hindi mo tutuparin ang pangako mo, kaya, tinulungan kita. masama, karapat dapat kang mabagsak, nay. Alas 3 na, pumunta na tayo sa munisipyo. CJ, Salamat sa lahat kanina. asawa kita. Normal lang na ipagtanggol kita. Pero bilang direktor ng instituto, hindi ko kayang magkaroon ng iskandalo. Sa hinaharap, huwag mong abusuhin ang iyong posisyon. Paumanhin, naiintindihan ko. Masyado ba akong naging mahigpit? Ay, napala. Yung sipa mo kanina, ayos na ayos talaga. CJ, pumunta na tayo sa munisipyo. Sa munisipyo, kapag dumaan na sa munisipyo si Mama at ang bagong papa, ako ba, si Ana, hindi na ba ako itinakwil? Itinakwil. Kanina, sinabi ni Papa na itinakwil ako na si Mama at Ha? Ana, Mama. Ana, huwag mo silang pakinggan, wala lang pinagsasabi nila. Galit lang sila kay mama, yun lang. Kaya ikaw ang pinagbubuntunan nila ng galit, Ana. Ana, ikaw ay magpakailanman. Aking munting anghel. Mahal na mahal ka ni mama, Ana. Mahal din ni Ana si Mama. Para sa isang kabit, tinawag pa niyang anak sa labas ang sarili niyang anak, ang ex-asawa ni Elisa. Talagang walang kwenta. Sige na, umalis na tayo. Sa isang araw lang, ikinasal at nagdiborsyo. Grabe talaga.
Tara na, uwi na tayo. Ah! Buti na lang at hindi nag-demand si Adrian na matulay ng magkasama. Pero, kailangan kong ipaliwanag ng malinaw sa kanya na pansamantala lang ang kasal na ito. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat para mabayaran siya, magdiborsyo na tayo. Nina. Gumigising na ang naglalagablab na lagnat. Adrian, hindi ka pa pala natutulog? Ayos, may sasabihin nga sana ako sa'yo. Ano nang nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Adrian, ano nang ginagawa mo? Yamang ibinenta mo na ang sarili mo sa akin, dapat mong paglingkuran ako ng maayos. Bitawan mo ako. Hindi. Bitawan mo ako. Hindi. Adrian, kung mangahas kang pilitin ako, suntok ka talaga sakin. Masakit ang suntok ko. Sumpa ko. Dahan-dahan. Kung hindi, ako naman ang manuntok sa'yo. Masakit ang suntok ko. Sumpa ko. CJ, magiging dahan-dahan ako. Hindi. Hindi. Hindi normal yon. Akala ko meron ako. Mama. Punasan mo. Talagang mapagkunwari. Ana. Ana. Nandito na si Mama. Akala ni Ana. Ayaw na ni Mama kay Ana. Hindi, aking munting anghel. Mahal na mahal ka ni Mama, aking munting mahal. Hindi kailanman iiwan ni Mama. Si Ana. MMM. Una, dadalhin ko muna siya sa kanyang kama para matulog. Kakaiba, bakit naman pag nakita kong umiiyak ang batang yon, parang naninikip ang dibdib ko? Kailangan kong kumita agad ng pera para mabayaran si Adrian. Tapos, makikipaghiwalay na ako. Hindi ba'y sinabi mo na ang direktor ng instituto ay isang matandang siraulo, di ba? Pero ang bata niya, at saka, napangasawa pa niya ang babaeng yun. Yun, hindi ko rin alam. Si Adrian Reyes ay may mga tentakulo kahit saan. Kaya nga, ang babaeng yun ay yayapakan tayo at lolokohin tayo. Kailangan talaga nating paghiwalayin sila at bilisin. Kung hindi, kung malaman nila, wala na tayo. Tama ka. Si Elisa Santos ay sobrang inaalagaan ng bastardang yun. Paano kung gamitin natin ang bastardang yun para mapunta siya rito? Pagkatapos, humanap tayo ng ilang pulubi para gawin nila sa kanya. Para ganoon, ayaw na ni Adrian Reyes sa kanya. Ganun na ba kaaga? Sabi ng doktor, dapat magaan lang ang kinain ni Ana. Kukuha ako ng sopas para sa kanya. Salamat. Ingat. Nimbus, Laging ipagtatanggol ni Nimbus ang kanyang amo. ayos ka lang ba? Ayos lang. Pero, kanina,
Pero yun lang talaga, mga hamak na gulo-gulo lang. Aray, Asikasuhin mo muna ang bata, ang lugaw, magpapadala ako ng lugaw mamaya. Magandang araw po, Ginang Santos. Ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Bastian. Kanina, ang drone na iyon. Si Adrian ang tinutok. Si Director Reyes ay isang pioneer sa pag-unlad ng AI. Marami siyang sekretong hawak. Maraming gustong mamatay siya. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag kasama ninyo si Director Reyes, ligtas kayo. Bastian, alam mo ba kung bakit ako pinakasalan? Ni Adrian? Para mabuhay. Ano? Isinilang si Director Reyes na may naglalagablab na lagnat kapag sumampong ito. Parang nasusunog ang buong katawan niya. Mismo ang amo ko ay nagsabing hindi siya aabot ng 30 taong gulang. Noong isang araw, inabuso siya ng Republika ng Crovy at nagising ng naglalagablab na lagnat. Pero, matapos kayong halikan, kumalma ito. Kaya hindi pala para guluhin ako. Ito ay dahil sa naglalagablab na lagnat. Pero, bakit ko kayang gamutin ang kanyang naglalagablab na lagnat? Bastian, alis na tayo. Pupunta na ako. Ginang Santos, para sa buhay ni Director Reyes, at para sa pag-unlad ng AI ng bansa, pakiusap. Makipagtulungan kayo ng lubusan sa kanya, nakikiusap ako sa inyo. Naiintindihan ko. Isa siyang kilalang mananaliksik. Pero may malubha siyang sakit. At pinag-uusig siya sa lahat ng dako. Adrian. Sa totoo lang, medyo kawawa naman siya. Kaya ang babaeng ito ay maaaring magpalamig sa naglalagablab na lagnat ni Adrian. Kailangan nating agad na balitaan si Ginoong Mendoza. Naalala ko na noong una ay sinabi ni Ginoong Reyes Sr., ang babaeng may esensyang lunar ay maaaring magpagaling sa naglalagablab na lagnat. Totoo pala ito. Siyasating mabuti ang babaeng ito para sa akin. Opo. Nahanap na ba natin ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalipas? Hindi pa, pero may natuklasan kami. Sa mga tala ni Ginoong Reyes Sr., nakakita kami ng isang pangwakas na lunas. Nakasulat sa mga tala ni Ginoong Reyes Sr., ang babaeng may esensyang lunar ang siyang panlunas sa naglalagablab na lagnat. Kailangan lang ang pagkakaisa ng mga esensya para sa isang kumpletong paggaling. At ito ay kapaki-pakinabang para sa magkabilang panig. Ayon sa tema ng bituin, sa temang ito, ang isang babaeng may lunar na aura ay maaari ring magpagaling. Subalit, Pero ano? ngunit kung ang isa ay hindi kayang tiisin ang naglalagablab na lagnat, siya ay mamamatay sa panloob na pagkasunog. Naiintindihan ko na. Kaya, si Elisa Santos ay may tema ng bituin na dominado ng buwan. Ang aking naglalagablab na lagnat ay kontrolado pa rin ng kaunti sa ngayon. Magpadala ng mas maraming tao. At hanapin sa lalong madaling panahon ang taong iyon 5 taon na ang nakalipas. Opo, pero, Director Reyes, paano kung hindi natin maabyutan sa takdang oras na mahanap ang babaeng may esensyang lunar? Kung hindi natin siya matagpuan, ang babaeng may esensyang lunar, kailangan nating isakripisyo si Elisa Santos. Mabuti, mabilis gumaling ang bata. Dalhin mo siya para magpa-echocardiogram. Anak, sumama ka sa akin. Mabuti. Makinig ka sa nurse, ha? Sige. Sige na. Ang lupus ay isang malalang sakit. Ang susunod na paggamot ay aabot pa sa 4,200,000 piso. Maghanda ka. Naiintindihan ko, G. Santiago. Kasalanan ng gago noong 5 taon na ang nakalipas. Kung wala siya, hindi sana nagdusa ng ganito si Ana. Santiago. Binibining Santos, may iba pa ba kayo? Gusto ko sanang itanong, may alam ba kayong lunas para sa naglalagablab na lagnat? Ang naglalagablab na lagnat, bihirang sakit yan. May alam akong ilang pressure point na maaaring maibsan ng masahe. Kaya, ituro ninyo po sa akin. Pakiusap. Gusto mong matutunan? Sige, tama na. Maupo ka. Hala, si Elisa Santos ba ang babaeng iyon? Hindi pa nga tayo kumikilos. Siya na mismo ang nagkandara pa. HM. Sandali lang, kapag nakita ni Adrian ang videong ito, malalaman natin kung gusto pa niya sa'yo. Binibining Santos, ang mga pressure point na kinainan ko, naalala mo ba? Naalala ko.
Sa panahon ngayon, ang mga kabataang gustong matuto ng masahe sa pressure point, talagang bihira, magaling ka. Salamat, J. Santiago. Hugo de la Cruz, anong ginagawa mo rito? Ako, pupunta ako para makita ang aking anak na babae. Ipinagmamalaki mo noon na hindi. Ang sarili mong anak na babae yon, ano? Sakto para mawala ang mga pagdududa ni Elisa. Para hindi siya mag-imbestiga tungkol sa katotohanan ng nangyari 5 taon na ang nakalipas. Nagsinungaling ako sa'yo. Isang babaeng tulad mo, walang maipagmamalaki, walang puwet, isang matandang bruha. Hindi mo naman talaga, seryosong paniniwalaan, na magkaka-interes sa'yo ang isang matandang siraulo? Ah, kaya hindi ka pala ipinagbili sa isang matandang siraulo. Mabuti naman. Ayon sa doktor, ang lupus ay isang malalang sakit at kailangan ng 4,200,000 piso. Walang pera, gagastusan ko ba ang ganoong pabigat? Sasabihin ko sa'yo, mas mabuti pang mamatay siya sa kanyang sakit. Pero ang sarili mong anak na babae yon. Ano naman, ang sarili kong anak na babae, hindi naman iyan lalaki. Isang walang kwenta. Si Hugo ang nagpalaki sa kanya sa lahat ng mga taong iyon. Higit pa sa kanyang tungkulin ang ginawa niya. Tumahimik ka. Bawal mong pag-usapan siya ng ganyan. Pipigilan mo ako, uulitin ko pa, pabigat, nararapat lamang na ipagbili sa isang liblib na lugar, para maging ikinasal noong bata pa, malagkit. Nangahas kang manuntok sa akin. Hulihin siya. Ikaw talaga ang sinuntok ko. Bitawan ninyo ako. Oh. Ang yabang-yabang mo kanina, ngayon, nabawasan ka na. Sa pagiging nasa awa namin, Elisa Santos, nag-iisa laban sa aming dalawa, ang tanga-tanga mo talaga. Flo Garcia, ang direktor ng instituto ay aking asawa. Nangahas kang hawakan ako. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ikaw ay isang, walang kwentang babaeng ayaw ng sinuman. Hintayin mong gibain ko ang mukha mo. Huwag. Tigilan mo. Titingnan natin kung gusto pa niya sa iyo. Huwag mong saktan ang mama ko. Aray. Ay. Salbaheng bata, ang lakas ng loob mong kagatin ako. Gusto mong mamatay, no? Kasi inapi mo ang mama ko. Papatayin kita. Papatayin ako. Sa tingin ko, ikaw ang mamamatay. Ana. Aray. Ana. Mama, masakit. Magiging maayos ito, aking mahal. Ana. Ay, wala yan, aking munting anghel. Dadalhin ka ni mama sa doktor, huwag kang mag-alala. Sino ang nagpahintulot sa iyong umalis? Umalis ka dyan. Hindi. Sinagat niya ako. Dapat siyang lumuhad para humingi ng tawad. Ano? Hugo, paalisin mo siya, bilisan mo. Nasugatan sa ulo si Ana. Kailangan ko siyang dalhin sa doktor. Hindi mo ba nakikita na ang putang inang ito ay kinain hanggang ganito ang kamay ni Chloe? Lumuhad siya kaagad at humingi ng tawad. Dumudugo ang ulo ni Ana. Siya, gasgas lang yan. At gusto mo pang lumuhod siya para humingi ng tawad? May puso ka pa ba o wala? Kapag nagkamali, humihingi ng tawad. Hugo, yan ang tinatawag na maging makatarungan bago maging tapat. Luluhod ka ba o hindi? Kung hindi ka luluhod, hindi ka aalis. Eksakto. Talagang wala kayong hiya. Umalis kayo dyan. Hulihin siya, lumuhad siya sa harap ko, at humingi ng tawad. Bitawan siya, ngayon din. Huwag ninyong hawakan ang anak ko. Tumigil kayong lahat. Adrian. Tulong, iligtas si Ana. Papa. Si Papa, sa wakas, ililigtas niya ako. Nagagasgas ang likod ng kanyang ulo. Bastian, hanapin mo agad ang pinakamahusay na siruhano para gamutin siya. Opo, Director Reyes. Huwag kayong aalis. Hindi pa tayo tapos. Hello, hindi ka ba titigil? Kung hindi mo sinubukang kalmutin ang mukha ko, kakagatin ka kaya ni Ana? At saka, napakaliit pa niya. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa pader. Nababaliw ka na ba? Ano ba ang sinasabi mo? Sinubukan niyang kalmutin ang mukha mo. Paano nasugatan sa ulo si Ana? Direktor Reyes, hindi pagkakaunawaan lang iyon. Si Elisa Santos na iyon ang nanloloko sa inyo. Hindi na namin matiis iyon. Gusto naming maghayganti para sa inyo. Totoo yan, totoo. Tigilan ninyo ang pagsisinungaling. May ebidensya ako. Tingnan ninyo. Nakikita ninyo?
Tingnan ninyo ang kanilang mga kamay. Magkayakap sila sa balikat. At tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo ito. Halos papasok na sa loob ng damit. Aba, kung hindi ito pangangalo niya, ano pa ito? Itinuturo sa akin ni Dr. Santiago ang mga technique sa physiotherapy. Physiotherapy. Sa tingin ko, mas katulad ito ng masaheng pampaganya. Ha ha ha. Tumahimik kayo, lahat. Hindi ba talaga siya maniniwala kay Hugo? Magsimula sa mga pressure points sa batok, ang itaas na bahagi ng likod, ang mga paypay, ang mga balikat at batok. Director Gomez, tama ang mga punto na binanggit ko, hindi ba? Tama ka. Batay sa mga pressure point, ang doktor na ito ay talagang nagsasagawa ng therapy. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo para ipagtanggol ang sarili mo. Kung wala ka roon, kasama ang doktor na ito, na kumikilos ng may pagdududa, paano ako nagkamali? Eksakto. Ikaw ang kulang sa pagpipigil. Karapat-dapat kang hindi maintindihan. Wala ka talagang kahihiyan. Director Gomez, ang dalawang taong ito ay hayagang nanira ng isang doktor sa inyong ospital. Paano mo sila pakikitunguhan? Kayong dalawa ay nakalista na ngayon sa blacklist ng aming institusyon. Pinagbabawalan kayong pumasok magpakailanman. Ito ang pinakamagandang pribadong ospital sa kapital. Hindi ninyo pwedeng. Isang salita pa at tatawag ako ng pulisya kagad. Salamat sa lahat kanina. Kung wala ka ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Elisa, sinabi ko na sa'yo, ako ang direktor ng instituto. Hindi ko kayang magkaroon ng iskandalo. Paumanhin. Hindi ko alam na makikita ko siya. Binibining Santos. Hindi ka pa umalis? Ang pamamaraan ng masahe na ipinakita ko sa iyo para maibsan ang naglalagablab na lagnat kung isasagawa sa pagitan ng 9 ng gabi at 11 ng gabi ay may pinakamahusay na epekto. Huwag mong kalimutan. Salamat, J. Santiago. Hindi ko inakala na para sa akin pala ito. Napakamaalalahanin mo, pero sa susunod, ayoko na mangyari ulit ang sitwasyong ito. Huwag kang mag-alala, hindi na kita ilalagay sa kahihiyan. Ipinapangako ko sa iyo. Hindi ito para maiwasan ang gulo para sa akin, kundi para protektahan mo ang iyong sarili. Ayokong makita ulit na binibiktima ka nila. Sa huli, hindi naman pala ganun kasama si Adrian. Hindi siya kasing tigas ng inaakala ko. Ano? Wala. Gusto kong maghanap ng trabaho. Magastos ang mga susunod na gamutan ng anak ko. Gusto kong kumita ng pera para mapagamot siya. May 42 milyong piso sa card na ito. Mas mabuting turuan ang isang tao kung paano mangisda kaysa bigyan lang siya ng isda. Talagang nagpapasalamat ako sa pagtulong mo sa akin. Pero, mas gusto kong magkaroon ng sariling trabaho. Sa Instituto ng Pananaliksik, may bakante sa robotics. Naghahanap pa sila ng tao. Ayos na ayos yan. Yan mismo ang pinag-aralan ko sa kolehiyo. Kaya bukas, papayuhan ko si Bastian na mag-ayos ng interview para sa'yo. Kung magtatagumpay ka o hindi, nasa iyo na yon. Haha, salamat. Para hindi na ako mag-alala sa mga susunod na gastusin sa pagpapagamot. Director Reyes. Bastian, kumusta ang anak ko? Bahagyang concussion. Inirerekomenda ng doktor ang 1 linggong obserbasyon sa ospital. CJ, pupuntahan ko siya kaagad. Sasamahan kita. Ule. Papa, yakap. Ana, wag mong istorbohin ang papa mo. Ana, masakit pa ba ang sugat mo? Hihihipan ni Papa. Adrian, maaari ba siyang maging ganito kalambing? Hindi na masakit dahil sa doktor na hinanap ni Papa para kay Ana. Papa ang pinakamagaling. Ang mahalaga, ayos na si Ana. Sabi ko nga, ang ganda-ganda ng aking munting mahal. Galing yan sa kanyang papa, ang ama at anak na babae. Magkamukha talaga kayo. Ang lapit talaga ng itsura niya sa akin. Baka naman. Doktor, nagkakamali po kayo. Ito ang anak ko sa aking dating asawa. Muntik ko nang makalimutan. Si Elisa Santos ay hindi ang babae 5 taon na ang nakalipas. Ana, hindi siya maaaring maging anak ko. Nagkamali ako. Naiwan ko ang mga gamot sa mesa. Inumin niyo po ayon sa nakalagay na dosis. Pindutin ang timbre kung kailangan. Salamat, doktor. Ano na, aking munting mahal? May masakit pa ba sa'yo?
Opo. Ano nang nangyari? Mama, gutom na ako. Ay, aking munting mahal, ginulat mo ako ng husto. Alam ni Ana na nagkamali siya. Mahal na mahal ni Ana si Mama. Bastian, kumuha ka ng pagkain para sa amin. Anong gusto mo? Isda, pero pinasingawan, hindi yung may sabaw. Ana, si Papa ang manlilibre. Huwag kang masyadong mapili. Ayos lang, pareho kami ng hilig ng bata. Ako rin, mas gusto ko ang pinasingawang isda. Mahilig din pala si Papa. Ang sarap, pinasingawang isda. Direktor Reyes, oras na para bumalik sa instituto. Huwag kalimutan ang interview bukas ng alas 9. Ang hirap paniwalaan. Itong batang ito, hindi lang siya kamukha ni Direktor Reyes, pati ang mga gusto niyang pagkain, ay pareho sa kanya. Kung hindi mo alam, akala mo talaga ay mag-ama sila. Kung sa huli, kailangan kong isakripisyo si Elisa Santos. Itong munting batang ito, maaari nating alagaan. Mahilig din pala si Papa sa pinasingawang isda. Ang galing. Ang magkaroon ng isang anak na babae na masigla at kaakit-akit ay hindi masama. Akala ko, ay umibig si Direktor Reyes kay Ginang Santos. Pero ang totoo, gusto niyang kunin ang anak at itapon ang ina. Mga hayop, hintayin niyo lang. Papatayin ko kayong dalawa. Ginoong de la Cruz. Ako ang Assistant Director ng Akademya ng Agham ng Kapital, si Fabian Mendoza. Nais kong pag-usapan ng isang bagay sa inyo. Ano bang ginagawa ninyo? Ano bang ginagawa ninyo? Bitawan. Ano ang gusto mong gawin? Ang babaeng iyon. Ang asawa mo. Hiwalay na kami, wala na akong koneksyon sa kanya. May anak kayong babae na nagngangalang Ana Santos. Pero natingnan ko, hindi siya yung tunay mong anak. Sino ang tunay na ama ni Ana Santos? Aminin mo, kung hindi ka uuwi ngayong gabi. Ako. Magsasalita na ako. Siya ay malamang na anak ni Direktor Reyes. Bakit? 5 taon na ang nakalipas. May isang matandang lalaki, si Ginoong Reyes Sr., ang nakipag-ugnayan sa akin. Gusto niyang bilhin si Elisa. Pagkatapos, palihim ko siyang sinundan. At doon ko nalaman na sa totoo lang, binili niya siya para ihandog sa direktor ng instituto. Nabuntis si Elisa pagkatapos ng gabing iyon. Hindi ko na siya muling hinawakan. Kaya 5 taon na ang nakalipas. Ang babaeng nagpagaling kay Adrian mula sa naglalagablab na lagnat ay si Elisa. Mayroon akong 3 milyong euro sa card na ito. Si Adrian, hinahanap pa rin niya ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalipas. Pero hindi pa rin niya alam na ang babaeng iyon ay si Elisa. Maghanap ka ng mapagkakatiwalaang tao na magpapanggap bilang siya. At kumalap ng tiwala ni Adrian. Kapag natapos na ang misyon, bibigyan pa kita ng 4 na milyong euro bilang dagdag. Direktor Reyes, ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalipas. Nahanap na namin siya. Ano? Direktor Reyes, nagkita ulit tayo. Ikaw, Sa mga nakaraang araw na nakikita kita, Direktor Reyes, doon ko naunawaan kung anong klaseng lalaki ka, yung tipo na kumukuha ng sariling kasiyahan, at aalis na lang. anong ebidensya ang meron ka? Ang relong ito, naaalala mo pa ba ito, ha, Direktor? Sabi ni Hugo, na ang relong ito, ay natanggap ni Elisa Santos noong araw na iyon. Tiyak na si Adrian Reyes ang nag-iwan nito. Ako ang nag-iwan nito sa babaeng iyon, bilang tanda. Siyang tunay, ang babae 5 taon na ang nakalipas. Paano, sa harap ng napakalinaw na ebidensyang ito, gusto pa bang umiwas ni Direktor Reyes? Kaya nga siya talaga. Ang babae 5 taon na ang nakalipas. Kung ipagpapanggap mo na ikaw siya, sa kama, 5 taon na ang nakalipas.
Naaalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin? Siyempre naaalala ko. Sinabihan kita na dahan-dahan ka, kundi babaliin ko ang mukha mo. At hindi ako marunong magdahan-dahan, alam mo. Hindi ba, Direktor? Mabuti pa'y huwag kang magsinungaling sa akin. Isang birthmark na hugis puso. Ngayon, maniniwala ka na sa akin. Limang taon na ang nakalipas, sinabi kong pananagutan ko ang lahat para sa'yo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Gusto kong pumasok sa instituto. Bastian. Paasikasuhin mo siya sa Human Resources. Buti na lang at ang tanggang si Elisa ay isinumbong kay Hugo ang lahat tungkol sa gabing iyon. Kung hindi, hindi ako makakalusot ng ganito kadali. HM. Hala, malakas na ulan na naman. Yung tipo na ayaw ng direktor. Bastien. Bastien. Ah, Binibining Garcia. Sundan mo ako. Salamat, Bastien. Nahanap ko na rin sa wakas ang babae, 5 taon na ang nakalipas. Dapat ba akong makipaghiwalay kay Elisa? Ay. Adrian. Adrian. Ilang bote ba naman ang kinain niya para umabot sa ganitong kalasing? At saka, basang-basa siya, isang kilalang researcher na nagkaganito pa. Hindi ko talaga napansin noon. Ang ganda-ganda talaga ni Adrian. Sino ka? Ako. Sabihin mo agad kung sino ang nag-utos sa'yo. Aray, Adrian, ayos ka lang ba? nagsisinungaling ka. Bye. Bitawan mo ako. Adrian, ano ba ang nangyari sa iyo? Hindi pa rin gumagaling si Ana. Ayokong mamatay. Ikaw ang gustong magpakasal tayo. Adrian, ayos ka lang ba? Pasensya na, sa ugali ko kanina. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Babalik na ako sa kwarto ko. Hello, Bastian. Anong nangyari sa instituto ngayon? Sobrang lasing si Adrian, hindi siya maganda ang pakiramdam. 14 na taong gulang si Direktor Reyes nang patayin ng kanyang mga magulang ng mga kalaban. Mula noon, tuwing malakas ang ulan, nawawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Sige, salamat. Hindi ko akalain na si Adrian ay may masakit na nakaraan pala. Pasok. Ang masakit na ulo pagkatapos maglasing kinabukasan. Talagang hindi komportable. Nag-init ako ng sabaw para sa masakit mong ulo. At dahil nabasa ka, naghanda rin ako ng gamot sa sipon para maiwasan yon. Kanina lang halos mabigti kita. At naglakas loob ka pa rin pumasok. Hindi ka ba natatakot na baka maulit yon? Hindi. Nakakainis talaga ang mga araw ng ulan. Malamig, basa at putik-putik ang lahat. Pero habang nandito ako, Adrian, sa mga araw ng ulan, hindi ka na muling mag-iisa. Marami kang pakialam. Pasensya na, kukunin ko na lang. Hayaan mo na, iinumin ko mamaya. Elisa, umupo ka. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Elisa, bakit? Hindi ka ba ang babae 5 taon na ang nakalipas? Paano kita kakausapin tungkol sa diborsyo? Wala yon. May interview ka bukas, kailangan mong matulog. CJ.
Anong ginagawa mo? Matutulog na ako. Hindi mo ba sinabi na may naglalagablab na lagnat ka at ang matalik na pagdikit sa akin ay makapagpapahupa nito? Elisa, kung magising ang naglalagablab na lagnat ko, baka ako. Hindi ako natatakot. Nagtitiwala ako sa'yo. Kung gayon, sabay tayong matutulog, hayaan mong pagalingin kita. CJ, kung gayon, matulog ka na. May interview ka bukas. Ikaw ba ang nagsabi kay Elisa? Si Ginang Santos mismo ang tumawag sa akin. Talagang nag-aalala siya para sa inyo. Palagi akong nasa tabi mo. Tungkol sa meeting para sa diborsyo bukas, kanselahin muna natin. Bakit bigla na lang hindi na maghihiwalay? Baka naman. Siya ay umibig kay Ginang Santos. Kahanga-hanga ang CV ni Binibining Santos at perpektong sanay siya sa kanyang larangan. Pero isang babaeng hindi nagtrabaho sa loob ng 5 taon. Isang simpleng may bahay lang. Mag-a-apply pa siya sa instituto. Nakakatawa talaga. Flo, anong ginagawa mo rito? hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang aming tagapangasiwa sa instituto, si Chloe Garcia. Assistant Director Mendoza, kilala ko ang taong ito. Isang matandang bruha lang siya na umaasa sa asawa niya. Wala siyang lugar sa instituto. Ang pananaliksik ay sinusukat sa kakayahan. Marami akong napanalo ng premyo noong kolehiyo at pumasa ako sa pagsusulit sa papel. Anong karapatan mo para sabihing wala akong lugar dito? Kakayahan. Ito ang pinakabagong modelo ng micro-robot na binuo ng instituto. Kung kaya mong gumawa ng ulat tungkol dito, saka ko lang kilalanin ang iyong kakayahan. May lakas ka ba ng loob? Siyempre, may lakas ako ng loob. Gagawin ko ito kaagad. Nahulog mo ang pinakabagong prototype ng instituto, ang mismong dapat ibigay bukas sa aming partner, ang nag-iisang kopya. Hindi ako. Ikaw ang nagpahulog nito. Itatanggi mo pa ba, Elisa Santos? Binabalaan kita. Kung mawala ang partnership na ito dahil sa iyo, ang instituto ang magbabayad ng ilang bilyong piso. Naiintindihan ko na. Ikaw ay isang tiktik na ipinadala ng isang dayuhang kapangyarihan. Hindi. Hindi totoo yan. Tama na. Si Chloe ay isang empleyado ng instituto. Bakit niya sasadyain na sirain ng isang prototype? Ikaw ang naghahanap ng gulo. Seguridad. Dalhin ninyo siya, at pagsalitain ninyo siya. Malalaman ko talaga kung sino talaga ang nagpadala sa kanya. Sumama kayo sa amin. Hindi. Wala kayong karapatang arestuhin ako. Sinabi mong dapat ikulong sino? Direktor Reyes, ano ang ginagawa ninyo rito? Kung hindi ako dumating, hindi ko sana nalaman na ang instituto ay nagpapahintulot sa pribadong paghuhukom. Bitawan mo siya. Direktor Reyes, si Elisa Santos ang kusang. Nagsira ng aming sample at tumatangging aminin. Si Direktor Mendoza, sa pagmamadali, ay medyo nawalan lang ng kontrol. Ganoon lang. Ikaw ba ang nakasira nito? Hindi. Siya ang hindi maayos na naghawak nito nang ipasa sa akin. Kaya nahulog. Ginagawa niya akong pinagbibintangan. Huwag ninyong paniwalaan. Direktor Reyes. Bastian, tingnan mo ang footage ng CE. Opo. Ang mga kamera sa aking opisina ay sira na mula kaninang umaga at hindi pa naayos. Elisa Santos, tingnan natin kung paano mo ako makakalaban ngayon. Direktor Reyes, si Elisa Santos, ang nakasira sa sample na dapat naming ihatid bukas sa aming partner. Sa palagay ko, sinasadya lang niyang sabotahe ang aming partnership. Hindi ito dahil sa pagkabagsak. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang isang robot na nabasag sa pagkahulog ay dapat may irregular na basag. Pero ang basag na nakikita natin dito Ay pantay at malinis. tama. Kaya ang robot na ito ay pre-cut na. Ang panlabas na impact ay hindi ang pangunahing dahilan. Si Chlo ang nagdala ng robot. Kaya siguradong siya ang pumutol nito. Hindi, nang dalhin ko ito, buo pa ang robot. Direktor Reyes, dapat kayong maniwala sa akin. Huwag ninyong kalimutan, 5 taon na ang nakalipas, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako napunta sa ganitong kalagayan. Huwag na, baka dahil lang ito sa pagkasira, habang inililipat. Buti na lang, ngayon ay mayroon akong si Adrian bilang suporta. Malinaw na kasalanan niya ito. Sinabi ko na huwag na. Bakit pinoprotektahan siya ni Adrian? Kahit na hindi si Elisa Santos ang pangunahing dahilan, siya ay direktang sangkot.
Kung mabaygo ang collaboration bukas, ang instituto ay mawawala ng ilang bilyong piso. Dapat ko siyang aidmanda sa ngalan ng instituto. Ano? Hindi mo inaasahan yun, no, Elisa Santos. Ngayon, kahit si Adrian, ay hindi ka may iligtas. Hindi ako sang-ayon. Direktor Reyes, ilang daang milyong euro, hindi yan maliit na halaga. Huwag hayaang bulagin kayo ng inyong damdamin. Ako, Kaya kong ayusin ito. Ano? Kaya kong ayusin ito. Para sa partnership bukas. Katarantaduhan. Sa tingin ko, gusto mo lang nakawin ang mga pangunahing teknolohiya ng instituto. Hindi miyembro ng instituto si Elisa Santos. Ang pagpapaayos sa kanya ng pinakabagong prototype ay napakariskoso. Naniniwala ka bang kaya ko? sigurado ka ba? Direktor Reyes, hindi naman talaga kayo maniniwala sa kanya? Asawa ko si Elisa. Pinagkakatiwalaan ko siya. Adrian, kinikilala na ba niya ang lugar ko? Dati, kahiya-hiya ako sa kanya, di ba? Hindi ko akalain na si Adrian ay publiko pang kikilalanin ng katayuan ni Elisa. Mahalaga sa kanya ang babaeng ito. Kailangan nating alisin siya sa lalong madaling panahon. Pero, Ako ang magiging garantiya. Sa panahon ng pag-aayos ni Elisa Santos, hindi siya dapat umalis sa instituto. Walang pagtanggap ng pagtagas ng teknolohiya, ang papayagan. Paano kung dumating ang mga partner bukas at hindi pa ito naayos? Bilang garantiya, magbibitiw ako sa tungkulin para panagutan ang responsibilidad. Direktor Reyes. Mabuti, tingnan natin kung ang asawa ng ating direktor ay talagang may ganoong talento. Hindi dapat talaga hayaang si Elisa Santos ang mag-ayos ng prototype. huwag kang mag-alala. May plano ako. Hindi ko inakalang magiging garantiya ka para sa akin. Direktor Reyes, salamat. Hindi na kailangan. Kung talagang gusto mong magpasalamat, ayusin mo ito bago ang bukas. Hindi kita bibigyan. Direktor Reyes, masyado kayong padalos-dalos. Naniniwala lang ako sa kanya. Direktor Reyes, dumaan lang ako sa harap ng malaking opisina at nakita kong si Ginang Santos ay inaayos pa rin ang robot. Pumunta ka at bumili ng pagkain para sa kanya. Yung masarap, yung nakakagana, para siguradong kakain siya. Hindi ko akalaing ang ating boss ay magiging ganito kaalaga balang araw. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Ha! Hoy! Sa wakas, hello. Ano? Si Hugo de la Cruz ang nag-asikaso sa paglabas ng ospital ni Ana. Pinirmahan niya ang mga papeles at dinala niya siya. CJ, pupunta na ako dyan. Ana! Nasaan si Ana? Saan mo siya itinago? Namimiss lang ng aking ina ang kanyang apo, ganoon lang. Dinala ko lang siya. Para makita siya ng aking ina, yun lang. Nababaliw ka na. Hindi pa nga siya ganap na gumagaling. Ang nanay mo, hindi ba siya pwedeng pumunta sa ospital? Hahanapin ko si Ana, ngayon din. Nahihilo ako. Ikaw. Direktor Reyes, malala na, nawawala si Ginang Santos. Ano? Imbestigahan niyo at bilisan niyo kahit nabaligtarin niyo ang buong kapital. Kailangan niyo siyang hanapin para sa akin. Titingnan natin. Kung kapag ikaw ay naging isang basurang ayaw na ng sinuman, Adrian, gusto ka pa rin. Ha?
Gusto mong tumakas? Sige, tumakbo ka. Ikaw ang may gusto nito. Sige nga, tumakbo ka. Papatayin kita ngayon din. May natagpuan akong bakas. Ayon sa ospital, si Ana ay kinuha ni Hugo de la Cruz. Tiyak na pumunta si Ginang Santos sa bahay ni Hugo de la Cruz. Ihanda ang kotse. Direktor Reyes. Direktor Reyes, kailangan kong makausap kayo. Wala akong oras. Nababaliw ako sa'yo. Si Hugo ay isang duwag lamang. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ko. Ang gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Adrian. Nahuhumaling na ako sa'yo. Pakasalan mo ako, pakiusap. Hindi. Adrian. Tungkol naman kay Hugo, sana hindi siya magkamali. Hindi. Adrian, Ayos ka lang. ihilo na ako. Bahay ko ito. Nagkakasala ka ng paglabag sa tahanan. Mag-ingat ka, tatawag ako ng pulisya. Suntukin niyo siya. At siya'y isasakdal sa tangkang panggagahasa. Direktor Reyes. Magpatuloy ka. Kumapit ka. Uwi na tayo sa bahay ngayon din. Gusto kita. Elise, maging mabait ka. Uwi na tayo sa bahay ngayon din. Masama talaga ang pakiramdam ko. Sobrang init ng pakiramdam ko. Adrian, hindi ba't sinasabi nila na ang matalik na pag-ugnayan ay makapagpapagaling sa'yo? Bakit ayaw mo akong tulungan? Ginang Santos. Ang init na init ako. Palamigin kita. Direktor Reyes, narito ang panlunas. Nakuha ko ito kay Hugo. Bila sa inyo, ibigay nyo na kay Ginang Santos para matigil na ang paghihirap niya. Direktor Reyes, kung kayo at si Ginang Santos ay magsasama, gagaling kayo sa naglalagablab na lagnat. Ngunit, ang isa sa inyong dalawa ay hindi makakatiis sa naglalagablab na lagnat at mamamatay dahil sa panloob na pagkasunog. Kung mahahanap natin ang babaeng 5 taon na ang nakalipas, kung mahahanap natin siya, hindi ko na kailangang isakripisyo siya. Naiintindihan ko. Mukhang hindi magtatagal ang titulong asawa ng direktor sa kanya. Aalis na po ako. Halika, inumin mo ito. Ayoko. Ayoko nito. Kunin mo ito pabalik. Adrian, Malinaw ang isip ko. may nagdroga sa akin. Huwag mo akong sisihin. Sinabi ko na sa'yo, na mag-ingat ka kapag nasa labas ka. Hindi ko sinasadya iyon. At si Hugo, Nahuli siya dahil sa tangkang panggagahasa. Hindi na niya muling masasaktan ka. kaya't magmadali tayo at pumunta sa nayon ng mga De La Cruz. Dinala niya si Ana sa bahay ng kanyang lola. Kailangan nating kunin siya. Ako mismo ang pupunta. Bahay pa rin iyon ng aking dating biyan ng babae. Hindi magiging angkop na ikaw ang pumunta. Huwag kang magtagal. CJ, Papatayin kita. Tigil. Mama, halika't iligtas mo ako. Nakikiusap ako. Tigil. itigil niyo lahat. Ana, Mama, ayos ka lang ba? Mama, dumating ka na para iligtas ako. Pabigat, nagdradrama iyan. 2 hampas lang naman ang natanggap niya, at nagkunwaring himatayin pa. Ang lupus ni Ana, hindi pa nga gumagaling. At ikaw, ang lakas ng loob mong saktan siya. Wala ka bang puso o ano? Ang lupus. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang sakit na ito, nakakahawa ba ito?
Kailangang, hindi ako mahawan nito, ha? Ang lupus ni Ana, hindi si Hugo. Ang nagpasa nito sa kanya, ito ba ay nakakahawa o hindi? Hindi mo ba alam? Tumahimik ka. Sa aming pamilya, walang ganitong uri ng sakit. Tigilan mong Sir si Hugo. Pero ang lupus, ito ay sakit na namamana. At si Hugo. Bakit hindi siya sumama sa iyo pabalik? Hindi darating si Hugo de la Cruz. Dahil may ginawa siyang tangkang panggagahasa, at nakakulong siya ngayon. Imposible. Sino ang gusto niyang gahasain? At ikaw, hindi mo man lang siya pinakawalan sa piyansa. Hindi ko siya pakakawalan. Dahil ang taong sinubukan niyang gahasain, ako. Tumigil ka dyan. Ipaliwanag mo sa akin. Ang ibig mong sabihin sa tangkang panggagahasa, mag-asawa kayo. Ang pagtulog ng magkasama ay normal lang. Ngayon, bawiin mo ang iyong reklamo. Kung hindi, papatayin kita. Puta. Hindi ko babawiin ang aking reklamo. Ako at ang anak mo ay diborsihado na. Gusto kong mabulok siya sa bilangguan. Sa nalalabi niyang mga araw. Huwag kang gagalaw dyan. Ikaw, dahil sa mga kasinungalingan mong marurumi, na nagpakulong sa aking anak, dyan ka lang. Anong nangyayari? Parang siya yung manugang na babae ng mga De La Cruz. Naghain siya ng reklamo laban sa asawa niya. Halika tingnan ninyo ito. Anong klaseng kawalang katarungan ito? Siya yon. Isang ulila na walang may gusto. Ang aking anak, mabait ang puso, ay pinakasalan siya. Itinuring niya itong parang prinsesa, pinaglilingkuran ng buong puso, at ang resulta, inubos niya ang pera ng aking anak, at iniwan ito. At ngayon, may lakas pa ng loob na akusahan ito, ng panggagahasa, siya ang nagpakulong, sa aking anak, iyan, perpektong halimbawa, ng isang gawa-gawang kaso, di ba, tumawag ng pulis, dakpin niyo siya, ang asawa ng De La Cruz, ay medyo maganda, sino ang mag-aakalang ganun kasama ang puso niya? Totoo yan, kapag mas maganda, mas magaling magsinungaling, no? Hindi totoo yan. Si Hugo ang unang nagtaksil, kaya nga kami nagdiborsyo. Wala akong oras para makipagdebate. Kailangan kong dalhin ang anak kong babae sa ospital. Palampasin niyo ako. Hindi ka aalis. Palampasin niyo ako. Diyan ka lang. Kung aalis ka, sino ang magbabawas ng reklamo laban sa anak ko? Eksakto, bawiin mo ang reklamo mo laban sa anak na lalaki ng mga De La Cruz. Kung hindi, hindi ka gagalaw. Oo, mag-sorry siya ng nakaluhod. Humingi ng tawad. Masyadong may sakit ang anak kong babae. Nakikiusap ako sa inyo. Palampasin niyo ako, pakiusap. Humingi ng tawad. Lumuhad ka. Sino ang may lakas ng loob na saktan siya? Adrian, bilisan mo, iligtas mo si Ana. Papa. Masakit, Papa. Sinaktan nila siya. Kayo ba ang nanakit sa kanya? Ang aking apo ay hindi naman masunurin. Ano naman kung paluin ko siya? Si Elisa Santos ay diborsyada na sa anak mo. Si Ana ngayon ay aking anak na babae. Ako si Adrian Reyes. Wala kang karapatan sa kanya. Anak mo. Talaga ba? Kaya ikaw pala ang kalaguyo. Ha? Ang kalaguyo at ang malandi. At naglakas loob pa kayong manggulo dito sa nayon ng mga De La Cruz. Sugurin nyo sila. Lahat patayin ang iligal na mag-asawang ito. Bugbugin nyo sila. Hooray! Hindi kayo kalaban. Sino pa ang gustong sumubo? Umalis na tayo. Pumunta tayo sa ospital. Hoy. Aking munting bata, naglakas loob kang saktan ng anak ko. HMM, hindi ka makakatakas sa ganito. Ana. Pasensya na talaga, Mama. Hindi kita na ipagtanggol. Hindi mo kasalanan ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang dati mong asawa. Posibleng, bumalik at gumawa ng kaguluhan. May naisip ako, pwedeng tumira si Ana sa villa. Magpapadala ako ng doktor ng pamilya para alagaan siya, mas ligtas doon. Salamat. Kung wala ka, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Napakagandang nandito ka. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso ko. Ito kaya ay ang naglalagablab na lagnat na sumusumpong ulit. Pero mayong pagkakataon, bakit wala akong karaniwang pakiramdam ng pagkahilo o pagkalula? Papa, Mama, ano ang ginagawa ninyo? Anak, gising ka na? Sabi ni Papa, natatawag siya ng doktor ng pamilya para gamutin ka. Hindi ka na kailangang manatili sa ospital. Talaga. Ang saya-saya, ang galing. Salamat, Papa. Mahal na mahal kita, Papa. At mahal na mahal din ni Papa ang kanyang Ana.
Tara na. Uwi na tayo. MHM. Nakatulog na si Ana. Naglagay ako ng baby monitor sa kanyang kwarto. Magbibigay ito ng babala kung may problema. Akala ko ngayong nandito na siya. Hindi ka na babalik. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-aalala pa rin ako tungkol sa iyong naglalagablab na lagnat. Hanggat ang iyong naglalagablab na lagnat ay hindi pa ganap na gumagaling. Tuwing gabi, narito ako para sa iyo. Inaantok na ako. Patayin na natin ang ilaw at matulog na. Director Reyes. Elisa. Kung sana. Ang tao 5 taon na ang nakalipas ay ikaw. Ha, nakulong si Hugo de la Cruz. Bukas, gusto kong makita si Adrian Reyes na magbitiw upang panagutan ang kanyang mga responsibilidad. Kung hindi, pwedeng kalimutan mo na ang natitirang pera. Assistant Director Mendoza. Assistant Director Mendoza. Walang kwenta. Ako na ang bahala dito. Bukas, titingnan natin kung ano ang maibibigay mo sa mga partner. Ano nang nangyayari? Oh, hala, hindi ba't si Ginang Reyes ang nangakong mag-aayos ng robot bago dumating ang mga partner? Malapit na ang deadline, bilisin mo. Hindi mo rin inayos. Ikaw ba ang may gawa nito? Ikaw ang nag-ambisyon ng sobra, ngayong nabigo ka, ako ang sinisisi mo. Pinakasalan ka ni Adrian Reyes, talagang sinwerte siya sa'yo. Narinig ko na ginamit ni Director Reyes ang kanyang posisyon para takpan si Elisa Santos. Sa pagkakataong ito, tiyak na kailangan niyang magbitiw upang panagutan ang kanyang mga responsibilidad. Dito po, Ginoong Bernardo. Ang aming kumpanya ay napakahalaga ang pakikipagtulungang ito, kaya kailangan kong suriin muna ang inyong mga pagsulong sa siyensya. O, paumanhin po Ginoong Bernardo. Nasira ang robot kahapon. Ha, nasira? Oo. Nangako ang asawa ni Director Reyes na aayusin ito. Huwag kayong mag-alala. Ang kanyang asawa? Director Reyes, ang pananaliksik sa siyensya, hindi ito ginagawa sa pamamagitan ng palakasan. Ang aking asawa ay nagtapos sa prestihiyosong mataas na paaralan ng inhinyeriya, sabay. Narito siya dahil sa kanyang sariling merito. Kaya pala graduate ng MPI. Iyon ang paliwanag sa lahat kung bakit siya naging asawa ni Ginoong Reyes. Isang pambihirang mag-asawa, talaga. Ito ang aming direktor, na siya pang ang nangako para sa kanya. Nangako siya na kung hindi niya ito maayos, magre-resign siya upang panagutan ang responsibilidad. HMM, talagang magkasintahan sila. Hindi ba, Director Reyes? May tiwala ako sa kanya. Nga pala, ano na ang nangyari sa robot? Naayos na ba ito ngayon? Ginoong Bernardo, narito na ang robot. Kayo pala ang Ginang Santos. Hindi ako. Siya iyon, si Ginang Santos. Director Reyes. Ito ba ang sikat na pagkumpuni ninyo? Ang aming kumpanya, alam ninyo, ay hindi tumatanggap ng mga produktong may depekto. Gilis. Ito ba ang pangako ninyong pagkumpuni? Ano ang pagkakaiba nito kahapon? Kung hindi ninyo kaya, huwag kayong makialam. Dinudumihan ninyo ang reputasyon ng aming instituto. Ang robot ay talagang naayos na. Ang talamak na sinungaling. Halatang sira na talaga ito. Pinabulaanan mo pa ba ang malinaw na ebidensya? Oo. Tingnan mo, pati binti ng robot ay nabali. Paano mo gustong mag-demo? Sa ganitong kalagayan, hindi ko inakala na ang Director Reyes ay pakakasalan ng isang sinungaling na walang hiya. May problema nga ang robot na ito. Bakit ka nagmatigas? Pero hindi ito ginawa para i-demo. Ang pinakabagong modelo ng robot. Ano?
Ito ang tunay na pinakabagong modelo. Nimbus. Patayin ang mga ilaw sa opisina. Ito ang pinakabagong robot ng Instituto, Nimbus. Hindi lang ito kayang kontrolin ang home automation. Sumusunod din ito sa utos sa pamamagitan ng boses. Mag-tap dance ka para sa amin. Simulan na ang musika. Nagbibigay ito ng masayang interaksyon at maaari pang mag-alaga ng bata. Napakagaling. Talagang napakaingenyo ng disenyo. Ipapaalam ko ito sa presidente pag uwi ko. Magdaragdag kami ng 4 na bilyon at 500 milyong piso na puhunan. Imposible. Ang isang ito, isa lang ito, kagabi, ako pa ay. Kagabi, sinira mo ulit ito, di ba? Ano na naman ang sinasabi mo? Paano ko naman mapapalitan ang bagong modelo? Alam ko na may masamang balak ka. Kaya nga, bago pa ang pag-aayos, pumunta ako kay Adrian para makuha ang susi ng kahadiero. At nang maayos na, doon ko inilagay ang robot. Ang robot na hawak mo ay isang lumang modelo, lipas na. Flo, ikaw ang sumira sa robot para mapatalsik ako. Sayang para sa iyo na bigo ang maliit mong pakana. Elisa, inaamin kong mali akong nag-akusa sa iyo. Ginawa ko iyon para sa kapakanan ng partnership pero hindi mo pwedeng gamitin iyon para ay paratang sa akin. Alam ng lahat. Ang iniisip ko lang ay ang kapakanan ng instituto. Si Chloe ay isang regular na empleyado, hindi niya sisirain ang partnership. Baka magaling si Elisa, pero basta-basta siyang nag-aakusa. May talento, pero walang etika. Napakaliit ng isip. Eh ano ngayon? Kahit nahulaan mong ako, bura ko na ang mga recording. Walang ebidensya, wala kang magagawa. Elisa, pinagpapanggap mo na ako ang Sam Iris sa robot na ito, pero may ebidensya ka ba? Siyempre meron ako. Matalino ka pala. Bura mo ang mga recording kagabi. Pero sayang para sa'yo. Hindi mo alam lahat ng function nitong robot. Wala ka pang ideya na sa lumang model na to, may camera pala sa mga mata. Hindi, deepfake yan. Hindi talaga ako yun. Ang tanga-tanga talaga. Si Chloe nga pala. Muntik na niyang ipahamak ang proyektong 200 milyon ang halaga, tapos nagpapanggap pa siyang biktima, ang plastic. Ang salot. Ang taong katulad niya ay wala ng lugar dito. Tanggalin na. Dapat siyang tanggalin. Hindi ako yun. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako yun. Sadyang pagsira ng kagamitan. Pagbabalangkas ng kasamaan laban sa kasamahan. Flo Garcia, ikaw ay tinatanggal na agad-agad. At ilalagay sa blacklist sa buong industriya. Adrian, maniwala ka sa akin. Sinusumpa ko, hindi ako yun. Huwag mong kalimutan, 5 taon na ang nakalipas. Tumahimik ka. Dahil sadyang sinira mo ang resulta ng pananaliksik, ang pagpapaalis sa'yo ay isa ng malaking kahabagan. Kung magpapatuloy ka sa pagpapalabas ng kalokohan, tatawag na ako ng pulis. Yung sinasabi ni Chlo tungkol sa 5 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga yon? Palagi kong naiisip na kakaiba ang ugali ni Adrian. Sa kanya, medyo kakaiba. Matagumpay ang kolaborasyon na ito, malaking parte nito ay dahil sa'yo. Binabati kita, Elisa. Opisyal na miyembro ka na ngayon ng instituto. Maraming salamat. Direktor Reyes. Ikinagagalak kong makipagtrabaho sa inyo. Ako rin. Ang babaeng ito ay nag-ayos ng robot sa loob lamang ng 1 araw. Mukhang kailangan nating alisin siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, habang nandito siya, ang pagpabagsak kay Adrian ay magiging mas mahirap. Hindi ko akalain na, si Chloe nga pala, ang sadyang Sam Iris sa robot. Nagkamali ako sa paghusga sa iyo kanina, paumanhin. Sabi ko na, ang asawa ng direktor ay kasing galing niya, isang tunay na perpektong mag-asawa, talagang para sa isa't isa. Para sa isa't isa. Sayang lang, ako'y pinakasalan ni Adrian, para lamang mahanap ang panlunas. Pero pakiramdam ko, tunay na nahulog na ang loob ko sa kanya. Walang kwenta. Hindi mo nagawang patumbahin si Adrian Reyes, tapos, natanggal ka pa sa trabaho. Ngayon, hihingi ka pa ng pera sa akin? Panaginip lang yan. Assistant Director Mendoza, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Kilalang kilala ko ang ina ni Hugo de la Cruz. Kahit na nakakulong si Hugo, kaya kong pilitin ang kanyang ina na puntahan si Elisa. Para saan?
para ipakita siya bilang isang malandi. Pero si Elisa ngayon ay ang asawa na ni Adrian Reyes. Kung masira ang kanyang reputasyon, tiyak na maaapektuhan din si Adrian. Mabuti. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kapag tuluyan nang nawasak ang reputasyon ni Elisa, makakasakay ako sa alon at magiging unang ginang ng instituto. Pasok. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito para sa aking pagpasok sa instituto. Inihanda ko ng maigi ang isdang bar para ating paghasyan. Magkasama. Siyempre. Ang bango talaga. Naaalala ko na mahal ni Ana ang isdang bar. Sayang lang at wala siya rito. Pero nandito ako. Aking munting Ana, bakit hindi ka sa bahay nagpapahinga? Nababagot ako mag-isa sa bahay. Naamoy ko ang isdang bar na niluluto ni Mama. Ang bango talaga, kaya sinundan ko siya hanggang dito. Dinala ko siya sa instituto ng walang pahintulot. Hindi ka ba galit? Siyempre hindi. Ang saya-saya ko na makakain kasama kayo. Heto. Tinanggal ko lahat ng tinik para sa'yo. Hindi ko alam na ang galing mo palang magluto. Hindi lang pagluto ang alam ko. Marunong din akong magpalit ng bumbilya, mag-ayos ng tagas, magbuo ng webless. Ang galing. Siyempre naman. Marunong din akong magtanggol sa sarili kahit papaano. Pero, kung sa ampunan ka lumaki, at kailangan mong makipag-agawan sa mga mas matanda para lang makakain, matututunan mo rin ang lahat ng ito. Elisa, ako. Tapos ka na? Kukunin ko na ang mga ito. Tungkol naman kay Ana. Kasama ko si Ana. Huwag kang mag-alala. May isa pa akong kwarto sa loob na pwedeng tulugan niya. Sige, ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Malakas akong manuntok, nagbabala lang ako. Elisa, kung ang tao 5 taon na ang nakalipas, ay ikaw sana, mas magiging maayos ang lahat. Kawalang katarungan. Ang instituto. Pinoprotektahan ng direktor ng instituto ang kanyang mga tao. Pinoprotektahan niya ang kanyang asawa. At ang aking anak na lalaki ay napakulong ng walang katarungan. Halika, tingnan ninyo. Halina at kayo mismo ang humusga. Halina kayong lahat at humusga sa kasong ito. Sa liwanag ng araw, isang ganoong kawalang katarungan, kailangang ilanta dito sa publiko. Inaabuso ng asawa ng direktor ng instituto ang kanyang kapangyarihan. Pinapakulong niya ang mga inosente. Seryoso ba yan? Hindi pwede yan. Ano? Ipakita mo sa akin. Ano ba ang nangyayari? Halina kayong lahat at humatol. Oo, yan nga. Siya yan. Siya ang putang inang to. Siya ang nagpakulong sa anak kong lalaki. Are, ang sampal na ito para sa anak kong babae. Hinahampas mo ako. Aray ko. Humihilo ang ulo ko. Nakita nyo ba yan? Kayong lahat ay mga saksi. Ang asawa ng direktor ng instituto, na napakadakila, inaabuso ang kanyang kapangyarihan, at nananampal ng mga tao sa gitna ng kalye. Ay nako. Diyos ko. Halika, bilisan nyo, tumawag ng pulis, may tao ba dyan? Hulihin ang putang ito. At itapon sa bilangguan, kahit na napakaraming tao dito, nang ahas pa rin siyang manampal. Kung walang tao, ang kahabag-habag na ginang na ito, pinatay na sana niya. Tatawag ako ng pulis, ngayon din. Imbestigahan nila ng husto. Ikaw, ang direktor ng instituto, tinakpan mo ba ang asawa mo, sa lahat ng kanyang maruruming gawain? Oo, dapat tawagan ng pulisya. Mabuti. Sige, tawagan nyo. Imbestigahan nila ng husto kung paano ako dinroga ng anak mo, at muntik na akong gahasain, at makita rin nila kung paano mo pinilit ang anak kong babae habang mailagnat na maglaba at maglinis ng sahig mo, at pinagmamalupitan mo siya ng walang Talaga, iba ang sinabi ng matandang iyon. Puwer. Pinakasalan ka ng aking anak sa engranding paraan, at dinala ka rito sa bahay. Kaya ano ang problema kung makipagtalik siya sa iyo? Tigilan mo ang pagpapanggap na inosente, panggagahasa, kasinungalingan ng akusasyong iyan.
Nagkita ang anak mo at ang kabit niya. At ikinulong ang aking anak sa balkonahe para magkasipon. Nang gabing iyon, iniwalayan ko ang anak mo. At pagkatapos ng diborsyo, dinroga niya ako at ginahasa. Kung hindi iyon panggagahasa, ano iyon? Para lang makapiling sa kama, pinagmalupitan ng isang bata ang anak ng matandang iyon. Tunay na basura. Basura ang anak. At ang ina naman ay hindi rin magaling. Hindi ba't sinabi ninyo na ang matandang iyon ay pinagmamalupitan ang kanyang apo? Hoy, bastos na bata, ang walang kwentang iyon, maglaba lang ng kaunti, ano ang problema? Hindi iyon ang aking minamahal na apo. Nagino lang ng kaunti, nilanat at hinimitay. At ako, hindi ko man lang siya sinigawan, dahil sinayang niya ang pera ng aking anak sa doktor. Paano naging pagmamalupit iyon, ha? Nasaan ang pagmamalupit? Nakakahiya. Ikaw, umalis ka riyan, walang hiya kang babae. Kayo, huwag, array, pagsisisihan ninyo ito. Salamat, maraming salamat. Kasalanan namin, na naniwala kami sa mga sinabi ng bruhang iyon. Ipapaliwanag ko ang totoo para sa inyo. Ay nako, nagdulot ako ng ganoong eskandalo. Tiyak na magagalit si Adrian. Pasensya na galit ako kanina. Kaya nga, Huwag kang humingi ng paumanhin. Tama lang ang ginawa mo. Mabuting ina ka. salamat. Hindi man lang siya nagalit. Mukhang talagang nahuhumaling si Adrian kay Elisa. Hindi, imposible yan. Kung si Elisa ay mapapahinto ang naglalagablab na lagnat ni Adrian, magiging imposible na talaga na siya ay gumaling. Chloe, ngayon, kailangan mong talagang akitin si Adrian at dalhin sa iyong kama. Ipagluluto ko kayo ng masarap. Ikaw ba ang aking manugang na babae? Nakakasal lang ng apo ko. Lola, anong ginagawa mo rito? Hayop ka. Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman na tinago mo sa akin, na ikaw ay muling nagpakasal? Magandang araw po, Lola. Ako si Elisa Santos. Lola, Ang ganda-ganda naman ng batang to. May panlasa rin pala ang loko-lokong yun. Marunong naman palang pumili ng babae. Dalhin na ang mga regalo. Ang koro ng maharlika ng Valwa, na may 79 na mamahaling hiyas, nag-iisa sa buong mundo. Ang kwintas na puso ng karagatan, na may pambihirang asol na brilyante, ang pinakasikat sa mundo, nag-iisa sa buong mundo. Ang singsing na bituin ng gabi, na hinubog mula sa pinakamalaking brilyanteng hilaw na natuklasan, nag-iisa sa buong mundo. Isang apartment sa asol na look, na residensya, na nagkakahalaga ng 9 bilyong piso. Ito ay para sa Ginang Santos. Sobra-sobra naman ito talaga. Pinakasalan lang ako ni Adrian, para lang magamot ang kanyang fibre ardente. Hindi ko matatanggap ang mga regalong ito. Lola, labis akong natutuwa sa inyong pagmamalasakit. Pero ang mga regalong ito napakamahalaga. Hindi ko talaga ito matatanggap. Anak, kapag binigyan ka ng regalo, tanggapin mo lang. Talagang walang alam sa romansa ang loko-lokong yun. Trabaho ko bilang lola ang bumawi. Pero, wala yan. Tanggapin mo na. Wow, ang ganda ng korona. Ana, suotin mo, bilisan mo, magiging munting prinsesa na rin ba ako? Ikaw, ako ang anak ni mama. May anak ka. anak ko ito. Si Ana Santos. Nakakagalit ito. Lola, hayaan mong ipaliwanag ko. Wag na. Naiintindihan ko kung bakit hindi ito matanggap ni Lola. Sino ang nagsabing hindi ko tinatanggap? Sa halip, masaya ako. Hayop ka, may anak ka na palang ganito kalaki, at ngayon mo lang sinabi sa iyong lola. Hindi mo alam kung gaano ko pinangarap ang isang apo sa tuhod. Lola, Ana, hindi ito. Nako, aking mahal na apo. Tingnan mo ang maliit na mukha na ito. Mukha siyang kopya ng kanyang ama. Ako nga rin, nagtataka, na sa lahat ng mga taong ito, hindi ka man lang interesado sa mga babae. Sa totoo lang, may sekretong relasyon ka pala. Lola, makinig ka sa akin. Kasalanan ko ang lahat. 5 taon na ang nakalipas, magkasintahan kami ni Elisa. Pero naghiwalay kami dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam na noong panahong iyon, buntis na pala siya kay Ana. Sa lahat ng mga taong ito, siya lang ang nagpalaki kay Ana. Ngayong nagkita kami muli, gusto kong bayaran ang lahat sa kanilang dalawa. Kaya ikaw pala ang aking tunay na papa.
Bilisan mo, tawagin mo ang iyong lola sa tuhod. Oh, lola sa tuhod, aking mahal na apo. Nako. Heto, anak ko. Ito ang alahas ng pamilya Reyes. Iyon na ito ngayon. Mula ngayon, ikaw ang prinsesa ng pamilya Reyes. Sa hinaharap, ang lahat ng yaman ng mga Reyes ay mapapasa iyo. Masaya ka ba, aking mahal? Ang galing. Si Ana ay isang munting prinsesa na rin. Ang ganda nito. Lola, hindi talaga namin matatanggap ang kwintas na ito. Hindi anak ni Adrian si Ana. Ano? Ang totoo, si Ana ay anak ng aking dating asawa. Hindi ko kayo kayang lokohin. Hindi pwede. Talagang imposible yan. Si Ana, kamukhang kamukha ng kanyang ama. Totoo ba yan? Ay, lola, hindi ko po kayang dayain. Ito lang naman po. Kalokohan. Isang muling pagpapakasal lang naman yan, ha? At saka, sinadya mo pang magsinungaling sa akin. Ano ang tingin mo sa akin? Isang matandang bruha na humahati sa mga magkasintahan. Anak, kahit sino pa ang tunay mong ama. Simula nang pumasok ka sa pamilya Reyes, ikaw na ang aking tunay na apo sa tuhod, lola sa tuhod. Hindi ko inakalang tatanggapin ni Lola ang pinagmulan ni Ana ng ganito. Para sa akin, sa buhay na ito, isang babae lang ang gusto kong pakasalan, ikaw. Kaya si Ana ay anak ko, sigurado yan. Adrian, nagpapahayag ka ng pag-ibig sa akin ngayon? Ano? Elisa, Adrian, kung ang pagiging malapit ay makapagpapaginhawa sa iyong lagnat na nag-aapoy. Kung tayo ay magtatalik, ang iyong lagnat na nag-aapoy, kaya bang gumaling ng tuluyan? Adrian, hayaan mo akong maging iyong panlaban sa lason. Papa, Mama, tinatawag kayo ni Lola para sa prutas. Papa, Mama, naglalaban ba kayo? Gusto ring maglaro ni Ana. pumunta ka muna at kumain ng prutas kasama si Ana. Dadalhin ka ni Mama para gumawa ng mansanas na hugis kuneho. Ang galing, gustong-gusto ni Ana, ang mga mansanas kuneho. Tara na. Muntik na akong gumawa ng malaking pagkakamali. Adrian, tulong. Kung yan ang klaseng tulong na gusto mo para mapalamig ang iyong pagnanasa, huwag kang umasa sa akin. Direktor Reyes, nababaliw ako sa'yo. Ikaw ay tunay na lalaki. Tayo na, ha? Dinroga mo ako. Kaunting pabangong pampaganya lang. Direktor Reyes, 5 taon na ang nakalipas, noong gabing iyon. Nagustuhan mo naman yun, di ba? Bakit mo ako itinatakwil ng ganito? Kapag natuloy na ang ating pagsasama, ang pwesto bilang Ginang Reyes ay mapapasa akin. Kapag nakipagtalik ako kay Chlo, magagamot na ako ng tuluyan sa naglalagablab na lagnat. Adrian. Adrian. Sa hinaharap kapag umuulan, hindi ka na muling mag-iisa. Direktor Reyes, tuloy pa ba tayo?
Kung talagang makikipagtalik ako kay Chilo, tapos na sa pagitan ni Elisa at sa akin, Sobrang mahal ni Ana ang kanyang papa. sobrang madidismaya siya sa akin. Hindi naman sumusumpong ang lagnat ng apoy na yon. Hindi ako pwedeng maging makasarili at saktan sila. Uwi na ako. Huwag kang aalis dito. Wala kang karapatang pigilan ako. Adrian, huwag mong kalimutan. Nangako ka sa akin na panagutan mo ang responsibilidad mo. Magkano ba ang gusto mo? Mabibigay ko sa'yo, pero ang lugar ng aking asawa. Para lang kay Elisa. Ah, Adrian, Huwag kang pumasok. Adrian, ano nang nangyari sa'yo? Umalis ka. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang lumapit. Hindi, kailangan kong tiyaking ayos ka lang. Naglalabasan na ang naglalagablab na lagnat mo. Ako. Sinabi ko na sa'yo na ako ang magiging antidote mo. Kung hindi kakayanin ng ibang tao ang naglalagablab na lagnat, mamamatay siya sa panloob na pagkasunog. Hindi yan. Mainit na mainit ako habang nagmamaneho. Umuwi ako para maligo. Ang init ko, pero taglamig ngayon ah. Ha, naka full blast ang heater. Ah, ganun ba? Nag-isip lang pala ako ng masyado. Pero ano nang gagawin ko? Hindi ka pa natutulog. Naghihintay ako sa'yo. Ayon sa weather forecast, malakas na ulan ngayong gabi. Nangako akong sasamahan kita. Hindi ko pwedeng sirain ang pangako ko, di ba? Adrian, Sinabi ko na sa'yo na nahulog na ako sa'yo. ngayon alam mo na. Walang kwenta, pinakawalan mo ang isang gintong pagkakataon. Ano pa ang silbi mo? ang pampaganya, kinain niya, pero hindi pa rin niya ako hinahawakan. Ano ang magagawa ko? Ito ay... Ang espesyal na gamot ng Republika ng Crowley. Kailangan lang ipainom ito kay Adrian. Hindi niya ito matatanggihan. Isang dose lang ito. Subukan mo ulit bukas. Magtagumpay ka o mawala ka. Umalis ka. Ginoong Petrov, ang produkto para pasiklabin ang naglalagablab na lagnat, naibigay ko na ito sa taong susi. Huwag kayong mag-alala. Bukas, si Adrian ay isang patay na tao. Diyos ko, Oo, ang aming partner noong nakaraan ay lubos na humanga sa inyo. Hiniling niya na kayo ang pumunta. Lalo na, huwag ninyo akong biguin. kaya salamat, Assistant Director Mendoza. Mag-aimpek na ako. Sandali, hindi na kailangan. Umalis ka na ngayon. Ha? Julian, samahan ninyo si Binibining Santos sa paliparan. Opo, Binibining Santos. Sige po. Oh, Wala si Elisa. Adrian, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Ano yon? Humihingi ako ng paumanhin. Mula nang makulong si Hugo, nawalan na ng saysay ang buhay ko. Kaya naman ako nagmamadali na kumapit sa'yo. Pero ngayon, naintindihan ko na. Dapat mabuhay ako para sa sarili ko. Para sa kahapon, pasensya na, huwag kang mag-alala, hindi na kita gagambalain. Ikaw man o si Elisa, naway maging masaya kayong dalawa. Chilo. Akala mo mahuhulog ulit ako sa bitag mo sa pangalawang pagkakataon. Alam ko, mali ang ginawa ko kahapon. Tama lang na hindi mo ako pagkatiwalaan.
Pero ngayon, talagang humihingi lang ako ng paumanhin, at nagpapatawad. Ubus na ang baso. Umalis ka na. Ayokong, dito sa opisina ko, makita ka ni Elisa. Ikaw ba ang gumawa nito? Ako, anong ginawa ko? Adrian, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ipahiram mo lang sa akin ang kamay mo. Sandali lang. Sige, kung ano ang gusto mo. Adrian, pula na pula ang mukha mo. May lagnat ka ba? Hindi man lang umiwas si Adrian. Ang produktong ito ni Fabian, talagang epektibo. Paano kung hinubad ko ang butones ng kamiseta mo para mas huminga ka ng maayos? Ha? Pasensya na, sumobra na ako. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Ah, Ang tagal na. Bakit hindi humuhupa ang naglalagablab na lagnat? Sa halip lumalala pa. Ibig sabihin ba nito? Ang babae 5 taon na ang nakalipas. Ikaw talaga yon? ako iyon. Ipinakita ko na sa iyo ang lahat ng ebidensya. Nagsisinungaling ka. Bastian. Director Reyes. Hindi siya ang babae. 5 taon na ang nakalipas. Hulihin siya. Ipagpaliban ang pagdinig. Opo, Director Reyes. Adrian, sinusumpa ko. Ako yun. Maniwala ka sa akin. Pakiusap. Adrian, pagkatiwalaan mo ako. Ako talaga yun. Ako nga ang tao 5 taon na ang nakalipas. Adrian. HMM. Sumiklab na ang naglalagablab na lagnat ni Adrian. Kung hindi babalik si Elisa Santos sa tamang oras, sa loob ng ilang oras, si Adrian ay siguradong mamamatay. Director Reyes, ano ba talaga ang nangyari? Slow. Nilagyan niya ng aktibador ng naglalagablab na lagnat ang alak ko. Ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay hindi makapagpapagaling sa naglalagablab na lagnat ko. Kaya hindi siya ang babaeng yon. Niloko niya tayo. Sasanduan ko agad si Ginang Santos. Huwag kang pumunta. Naabot na ng naglalagablab na lagnat ang iyong mga mahalagang organo, Director Reyes. Kung hindi kayo magsasagawa ng pagkakaisa ng mga esensya kasama si Ginang Santos, malalagutan kayo ng buhay. Ngunit kung magsasagawa ako ng pagkakaisa ng mga esensya kasama niya, siya ang mamamatay. Kung kinakailangan, sa pagitan ni na Elisa at ako, isa sa amin ang dapat mamatay. Gusto kong ako na lang. Pasensya na po, Director Reyes. Para sa inyong kaligtasan, wala akong magagawa, kailangan kong sumuwi sa inyong utos. Binibining Santos, ito ay isang kumpidensyal na paglalakbay. Kailangan ninyong ipagkatiwala sa akin ang inyong telepono. Ako ang mag-iingat ito para sa inyo. Oh, Bakit palaging nakapatay? Director Reyes. Nahanap ko na. Si Ginang Santos ay ipinadala sa isang misyon. Ililigtas ko kayo, Director Reyes. Ipinapangako ko ito sa inyo. Bilis, sa paliparan. Pero ang eroplano ni Ginang Santos, aalis sa loob ng 20 minuto. Wala tayong sapat na oras. Kahit ma-miss natin ito, magmadali tayo. Oo. Para sa atensyon ng mga pasaherong papunta sa lungsod ng Anghel, ang Flight 2167 ay nagsisimula ng mag-embark. Mangyaring dalhin ang inyong hand carry. Tara na, Binibining Santos. May ibibigay ako sa'yo. ano? Ang mga magulang ko, pinabasbasan ito sa templo bago sila namatay. Sabi nila, nakakapagtabi ito sa masama. Nais kong. Ito ang magtanggol sa'yo kapalit ko. Adrian. Salamat. Ano nang nangyayari? May masamang kutob ako. Parang may nangyaring balala.
Pero isang kumpidensyal na paglalakbay ito, di ba? Paano mo nagawang tingnan ang cellphone mo? Nagte-text lang ako sa pamilya ko para mapanatag sila. Eh, di ako rin. Gusto kong magpaalam sa anak kong babae. Hindi. Ba't hindi? Kung hindi mo ako papayagang magpaalam sa anak kong babae, hindi ako sasama. Kung maglakas loob kang hindi sumama, matatanggal ka. Sige, tanggalin mo na ako sa trabaho. Ako na ang magbibitiw. Hoy, sandali. Kaya gawin mo na agad. Kung hindi, malilate na ako sa eroplano. Ano nang ginagawa ninyo? Kailangan mong tawagan ng anak mong babae, kaya bilisan mo. Huwag kang sisigat sa mga tawag na yan, na hindi naman importante. Malilate na tayo sa eroplano. CJ, ibalik mo ang cellphone ko. Pribadong tawag yan para sa anak kong babae. Gusto mo ring makinig? Ginang Santos, may sakuna. Si Director Reyes, inatake ulit siya ng naglalagablab na lagnat. Halos umabot na sa level 3. Uuwi na ako agad. Hindi na ako sasama sa misyon. Humanap na lang kayo ng iba. Hoy, hindi pwede. Ikaw mismo ang hinihingi ng partner. Hindi ka pwedeng umatras sa huling sandali. May buhay na nakataya. Kung ganon, tanggalin mo na ako. Ako na ang magbibitiw. Pigilan siya. Ano nang ginagawa ninyo? Dahil walang saysay ang pakikipag-reason. Kay Binibining Santos, wala na kaming ibang pagpipilian, kundi pilitin ang daan. Sige, bilasan nyo. Habulin siya. Grabe, tinanggihan ang aking resignation. At pinipilit pa akong mag-mission. Talagang malubha na ang kalagayan ni Adrian. Nahanap na namin kayo. Wala kayong karapatang gawin iyon. Kidnapping iyan. Huwag kayong mag-alala. Nahuli na namin. Si Elisa. Sige. Dahil ayaw niyang sumunod, ikukulong natin siya hanggang si Adrian ay mamatay sa naglalagablab na lagnat. Nauunawaan. Dalhin niyo siya. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono mo? Bastian, si Ginang Santos yata. Ano? Tumigil ka. Pasakayin mo siya, bilasan mo. Sige, sumakay ka na. Magmadali ka. Bastian. Pwede kong ipaliwanag. Bastian. Hindi. Bastian. Malubha na ang kalagayan ni Director Reyes. Babalik tayo sa instituto. Ginang Santos, pakiusap, kailangan ninyo siyang iligtas. CJ. Adrian. Adrian. Nandito na ako. Huli na ang pagdating ko. Umalis ka dyan. Ano? Adrian, nagkakamali ka ba? Ako ito. Elisa Santos, nandito ako para tulungan ka. Ikaw nga ito. Elisa. May mahal na akong iba. Gusto kong makipaghiwalay. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kahapon lang, sinasabi mo pa na mahal mo ako. Bakit bigla kang gusto makipaghiwalay? Adrian, ano ba nang nangyayari sa'yo? Umalis ka. Lumabas ka rito, ngayon din. Hindi mo ba naintindihan? Director Reyes, ang inyong lagnat na nag-aapoy ay umabot na sa buto. Kailangan ninyong dalawa ni Ginang Santos na magsagawa ng pagkakaisa ng mga esensya para magamot ito. Tumahimik ka. Natatakot ka ba na ayaw kong makipag-isa ng mga esensya sa'yo? Huwag kang magpakabobo, Adrian. Mahal kita. Handa ako. Pero ako, ayaw ko. May mahal na akong iba. Kalahating araw lang tayong hindi nagkita. May nahanap ka ng tunay na pag-ibig. Ngayon din. Lumabas ka rito. Wala ka bang naiintindihan? Hindi. Kung hindi mo ako hahayaang iligtas ka, hindi ako aalis dito. Bastian, palayasin mo siya.
Bastian, Direktor Reyes, sabihin ninyo ang totoo kay Ginang Santos. tumahimik ka. Anong katotohanan? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, aalisin kita sa instituto. Paumanhin, Direktor Reyes, hindi ko kayang manood lang, habang namamatay kayo. Kayong, Ginang Santos. Ang pagkakaisa ng mga esensya sa inyo ay makagagamot sa kanya, pero ang kapalit, ikaw ang mamamatay sa panloob na pagkasunog. Paano? Totoo ang sinabi niya. eksakto. Mula pa sa simula, layunin ko lang talaga ay lokohin ka. Lahat yon para lang makita kang mamatay. Hindi ako naniniwala sa'yo. Totoo yan. Tangina, gago ka. Minahal mo ang maling tao, kaya umalis ka na. Lumayo ka sa akin, sa ganitong gago. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Impossible. Hindi ako naniniwala. Kaya mo ba ako tinulak palayo? Ayaw mong saktan ako. Anong gusto mo, nandito ka pa rin? Nag-aantay ka ng apology? Loko ka. Hindi ako natatakot. Adrian, ikaw ang nagpasok sa akin sa instituto para matupad ang pangarap ko. Gusto kitang iligtas. Kahit mawala pa ang buhay ko. Mahal kita. Ikaw, alagaan mo si Ana para sa akin. Pero ako, ayaw ko. Anak mo yan, ikaw ang bahala. Kaya, ngayon, umalis ka na. Pero, Walang pero. Elisa, pakiusap, umalis ka na. Ayokong makita mo ako sa ganitong kalagayan. Nakakadiri talaga. Gusto kong sa mga mata mo, ako pa rin yung lalaking kayang solusyonan lahat ng problema mo. Adrian, Ginang Santos. pauwiin mo siya. At humanap ka para sa akin ng isang pampagana. Hindi mo naman gustong mamatay ang iyong Direktor Reyes sa naglalagablab na lagnat, di ba? Pero, Walang pero. Ito ang desisyon ko. Sundin mo ang sinasabi ko. salamat. Adrian, Elise, na-dehydrate ka. Uminom ka ng kaunting tubig. dinroga mo ako. Adrian, hindi ko kayang panoorin kang mamatay. Patawarin mo ako. Mahal kita. Elise, 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 Elise. Aray, Aray-aray. Ang ingay. Ako. Buhay pa ako. Hindi ka namatay? Hindi. Ay, ay, ano ba talaga ang nangyayari? ikaw ba ang tao 5 taon na ang nakalipas? Paano ako naging ganito katanga? Pero ano ba talaga ang nangyari? Ika-5 ng Pebrero, 5 taon na ang nakalipas. Pumunta ka nga sa isang bahay tuluyan, sa kalye ng Hamog, di ba? Iyon ang aming gabing pangkasal ni Hugo de la Cruz. Sabi niya, maghahanap siya ng bahay tuluyan para sa amin. Pero ang kasama ko ng gabing yon, hindi siya. Ako yon.
Ang gabing pangkasal, 5 taon na ang nakalipas. Ipinagbili na ni Hugo ang iyong unang gabi. Kaya. Sabi ni Chloe, ipinagbili ni Hugo ang aking unang gabi. Totoo yon. Si Ginoong Reyes Lael ang nagpakilala sa akin sa babaeng may esensya ng buwan. Tanging ang babaeng may esensya ng buwan ang makakapigil sa naglalagablab na lagnat. Kaya pala, si Ana ang iyong anak. Namamana sa aming pamilya ang lupus. May hinala na ako sa iyong pagkatao. Pero gabing pangkasal mo yon. Ayokong mag-usisa pa. Ako ang nagkamali. Hindi ko akalain. Na pareho pala tayong naloko ni Hugo de la Cruz. Buti na lang ikaw yon. Kung hindi ko alam ang gagawin ko. Buti na lang ikaw yon. Ngayong kontrolado na ang naglalagablab na lagnat. Panahon na para mahayag ang tunay na may sala sa lahat ng ito. Walang kwenta ka, kahit yan, nabigo ka pa. Mas mabuti pa ang alagang aso kaysa sayo. Ginoong Petrov, bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap, sa susunod. Gagawin kong abo si Adrian Reyes. Wala nang susunod. HMP. Adrian Reyes. Nagtapang ka pang pumunta ng mag-isa sa teritoryo ni Ginoong Petrov. Magpakamatay ka na lang. Sinong nagsabing nag-isa ako? Lucas Fernandez, mula sa Pambansang Seguridad. Ginoong Petrov, Fabian Mendoza. 2 kayo inaakusahang ispiya. Inaresto na kayo. Dalhin nyo sila. Tapos na. Si Chlo at lahat ng iba pa ay nakuha na ang nararapat sa kanila. Ayos. Sa wakas, makakatulog na tayo ng mahimbing. Pero, May isa pang bagay na kailangang asikasuhin. Ano? pakasalan mo ako. Hayaan mong ibigay ko sa'yo isang tunay na kasal para lang sa ating dalawa. Gusto ko rin.